Ibabaril kita! O, putok nyo! Ano? Sige! Liga, liga! Liga! Liga doon! Liga! Okay ka, Boots! Ayan! Ako nasabi yan eh! Malayo na ang narating ko. Buong gabi ako'y naglalakbay. Madilim, mapanganib. Dumating na sa puntos na tuluyang patapon na ang buhay ko. Wala na akong pakialam kung mamamatay ako o habang buhay na mabubulok sa mga bilangguang pinapasukan ko. Walang yung buhay to. 8 taon na ako sa loob ng bilangguan. 8 taon na rin namumuo at naghahari ang galit at puot sa aking dibdib. Wala nang takot na natitira pang pwede nilang ipiga sa pagkatao ko. Bahala na. Patay kung patay. Isa lang naman ang hantungan ng lahat eh. Una-unahan lang yan. Hoy! Di ba sabi mo sa akin, gisingin kita kahit anong oras pag makikipagpasaga na ako ng itlog sa'yo? O ngayon, oras na para magpatayan tayo. Sampo! 20! 30! 40! 50 huling bilang! O, Butch, goli ba? Oo, ang sangsang. Tama-tama, malapit na rancho. Butch, sabon, no? Salamat ah. Mabongo yan. Imported. Pagkakyan mo lang ako. Para mga kasama! Ang ating nisipon! Papatayin ako! Para nirawa! Mga kasama! Ubus naman na! Dagdag lang sa karpeta mo yan eh! Mga kosa! Tulungan niyo ako! Papatayin!
Papatayin ako ni Boss! Para nyo lang awa! Sige na, para nyo lang awa! Tulungan nyo ko, Koda! Para nyo lang ako! Papatayin ako ni Boss! Bububugin ako ni Boss! Para nyo lang awa! Tulungan nyo ako! Sige si Boss, baka ako patayin! Para mo lang awa! Tulungan mo ako! Ano mga kosa? Arborin ba natin to? Ikaw ang bahala, Kosa. Mabilis kumalat ang takot at respeto para sa akin ng mga kasamahan ko sa loob. Sila Boy Ampil, Aguilar, Joe Balais, Rudy Fuentes ay naging mga karancho ko. Ako ang nagsilbing katalitiko sa pananatili ng kapayapaan at katahimikan sa loob ng munti at kaguluhan kung nais namin. Di nagtagal ay napasok na rin sa munti ang aking mga kababata at kasamahan sina Jaime, Boy, Bingbong. Pare. Pare, hindi mo rin kami matiis, ano? Namimiss mo rin kami. Nagsimula akong magsulat sa iba't ibang payagan at magasin. Subalit hindi ko pa rin may tugma sa aking mga isinusulat. Ang pagkakakilala ko sa tunay na Diyos at sa mga nakikita kong umiiral na social injustices at kalikuan ng ating bansa. Marami pa rin akong katanungan sa buhay. Butch! May bisita ka sa social hall. Ang ganda, pare. Isay. Caroline daw yung pangalan niya. Pare, ang sexy. Pare. Salamat sa dalaw mo, Buti hindi mo ako nakakalimutan. Hindi ka nagsasawa. Alam ko naman ang kalagayan mo dito sa loob eh. Mahirap ang makulong, di ba? Napakalungkot. Mabuti ka nga, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Hindi tulad ng iba dyan, galit na sa mundo, galit pa sa Hindi Diyos. mo naman sila masisisi. Tagal ko dito sa loob ng munti. Lahat ng mga tao dito, lahat ng iyak ng api, ay unti-unti na napaparam. At lahat na namumuong galit, ay unti-unti na rin nadudurog. Tagal ng panahon. Bakit? Dahil ba sa hirap dito sa loob? O dahil sa walang pag-asa? Tagal ng panahon. Marami na pagod. Marami na rin nagpahinga. Butch, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Habang may bukas, may pag-asa. Alam ko. At habang may Diyos, at nandyan ka, may pag-asa ako. Higit sa buhay ko, nang makakuha ka, rosas di consuelo. Para sa atin itong mga kulungan na ito, mga kasama. Hindi ito para sa ating mga biktima ng bulok na sistema ng ating lipunan. Hindi ito para sa mga tulad na ating ibinusabos, inapi, at itinuring ng basura ng malalaki at mayayaman. Ang bilangguan na ito ay para sa mga diktaturang rehimen at sa mga kakuntsaba nilang mayayaman. Sila ang nagpasasa sa mga pagod at pawis ng mga magsasaka. Sila ang nagbenta ng kalayaan ng ating bayan sa mga dayuhan. Sila ang dapat ibaon dito sa impyerno to, hindi tayo. Tumakas tayo, mga kasama. Ipaglaban natin ang ating paglaya. Wala namang mawawala sa atin, kundi ang kadena ng ating pagkaalipin. Buwagin natin ang pader na sumupil sa atin ng matagal na panahon.
dulang bumaha ng dugo, makamit lamang ang ating minimiting paglaya. Kita mo ba yung riot na nangyari dito? Hindi. Totoo yun. Problema talaga yung bagong superintendent dito. Malakas ang kapit. Ang masama pa nung Butch, galit sa komunista. Diba, commander of the guards pa lang yung mokong na yun eh. Pinag-iinitan ka na nun. Ang balita ko pa, isa ka sa mga... Kumusta ka, Boots? Mabuti po. Boots, I fully understand how you feel about the establishment, the system, the injustice in this penal institution, the corruptions, the immorality. Sa palagay mo, hindi kaya nangyayari din ito sa iba pang mga lugar? Pero sir, hindi na to dapat magpatuloy. Kailangan ng pagbabago ng isang taong may tapang upang baguhin ang bulok ng sistemang ito. At ikaw ang taong yon. Sir, ba't dito niyo ako nilagay? Alanganin ako dito. Basta maghintay ka rito. May darating na escort mo. Butch! Super! Talagang nag-iinit ang ulo mo sa akin, ha? O sige, para sa'yo to.
ka sumama ka sa amin! Ba't ako sasama mo? Nakita mo may tama na ako. Dali mo ako sa ospital! Boy, kaya mo yan. Butch. Huwag po kong iwanan, Butch. Mamamatay na yata ako. Boy, paano ka mamamatay? Nasa mando mo ka. Hindi, Butch. Nararamdaman ko na, Butch. Tsaka lang, Kosa. Kaya mo yan. Kaya mo yan, tol. Kaya mo yan. Di ka mamamatay, boy. Kaya mo yan. Butch! Butch! Ikaw talaga? Ano ba yung ginagawa mo? Pare, tandaan mo, Lumabas ka na masamang nga damo doon. ka. Magkikita pa tayo sa loob. Lumabas ka doon! Tumabi kayo dyan, baka patayin ko kayo. Nakabibingi ang katahimikan sa loob ng mundo. Pagkatapos ng pinakamalaking riot. Kansilado ang lahat ng pribilehiyo. Walang magtangkang lumabas ng selda. Dahil siguradong may madidisgrasya. Kosa, may tama ko! Bilis! Bilis! Butch! Ano ba? Magpatayan na tayo! Ano? Mamaya na, nag-aalmusal pa ako. Mamaya na! Wala nang pahipahinga! Magpatayan na tayo! Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Tapos ito, umuwi ka na nga! Butch, hotcake! Sarap, pare. Arena ba yan? Gaw, pare! Butch! Ayaw mo? Butch, yun na lang. Pare, prito na natin to. Raps na to. Ano yan? Meow-meow? Hindi, Mickey Mouse. Ay, daga! Alis mo ngayon dyan. Ikaw. Ayaw ko. Ayaw mo. Hi. Hi. Kilala ba kita? Ako nga pala si Met. Kaibigan ko sa girlie. Nagkita na tayo dati nung unang punta ko rito. Pero siguro hindi mo na ako natatandaan dahil marami kami noon nung nag-field trip kami sa sociology class. Wala naman ako natatandaan dumadalaw sa akin. Kasing ganda mo. Salamat. Siya nga pala. Nabalitaan ko kasing birthday mo. Happy birthday. Para sa yan. Salamat ha. Butch, tulungan mo naman ako. Saan? Kasi ma-report kami sa sociology tungkol sa human behavior. Ba? Magaling tayo, Zay. Tingin na bitay! Pagsa ka mga nagkukunwari! Mga santo't satal demonyo! Mama! Bugin niya si Electrican yan! Sila ang dapat yung pusa! Bakuna kamatayan! Ay! Mga kampo ng gobyerno na manloloko at mapakabi! Ano, Bert? Ililipat kasi White Penal Colony.
Sa Palawan. Arrangement has been made with the government. Malaking bonus sa buhay mo yan, iyo. Jesus, alam kong nariyan ka. Naririnig mo ako. Alam kong ikaw ay buhay. At ikaw ang tutugon sa aking panalangin. Panginoon, pagod na ako sa ganitong uri ng buhay. Gusto ko na ng kapayapaan, ngunit hindi ko alam kung paano. Tulungan mo ako, aking Panginoon. Ngayong gabi, pinauubaya ko na sa iyong kamay ang aking buhay. Aking hinaharap. Patawarin mo ako, Panginoon. Butch, pabayaan mo na sa akin yan. Magpahinga ka na lang. Alam mo, Roger, balang araw mamumuno ako dito sa Iwahig. At ayoko mamuno na walang pinagdadaan ng hirap. At kung mamumuno man ako, gusto kong maging ehemplo sa lahat ng taong pangungunahan ko. Kaya hayaan mo ako magtrabaho. May dahilan ang lahat na ito. Pinatawag kita dahil sa magagandang reports na natatanggap ko tungkol sa'yo. Well, actually, ayon sa sarili kong observation, nakikita kong pwede ka ng pagkatiwalaan, Bud. I am recruiting you to be a member of an elite striking force team. Kinagagalak ako, sir. Sa aking pagkakapasok bilang miyembro ng Striking Force Team, kami ang namahala ng katahimikan sa buong kolono. Pagtugi sa mga taong gustong tumakas. Pagdisiplina sa mga magnanakaw. At pagpapatigil ng sugal sa loob ng kolono. Butch! Huwag kang tumuloy. Delikado ka. Kanino ka ba? Hindi naman pumunta ka. Miss na kita. Hindi mo ba natatanggap yung mga sulat ko? Matatapos na kasi ako sa medisina kaya lagi akong abala. Siya nga. Masayang nga ako eh. Nakarating ka. Dito na tayo maghapunan. Magpapautos na lang ako. Mag-picnic tayo dalawa. Kumusta naman ang buhay mo dito? Dito? Masayang malungkot. Mahirap na madali. Paiba-iba eh. Pag minsan nga, para kang boteng inaalon sa malaking karagatan. Buong buhay mo na lang ba, Butch? Mananatili ka rito? Hindi naman buong buhay. Gagawin ko lang lahat ng kabutihan. Sa abot na aking makakaya. Para hindi na makabalik dito. Meron ka pa bang dapat balikan sa lugar na gaya nito? Ang mga lugar na to, mga bilangguan at ang mga selda. Ewan ko. Pero ikaw, ano ba nakikita mo sa mga kulungan na ito? Basurahan ng mga latak ng lipunan. Ako rin minsan akala ko. Dito na ang lugar kung saan tinatapon ng mga taong walang kinabukasan. Pero sa panahong inilagi ko dito, nakita ko na meron pa mas malalim na kahulugan bukod sa mga yan. Sa loob ng mga pader na nakaharang, sa likod ng mga reyes na nabubulong, ay ang mga presyong pinagkalooban ng pinakadakilang kaloob ng Diyos. At yan ang buhay. Isa lang ang buhay. Bukas maaaring wala na ito. Kaya dapat pagbutihin mo, ingatan mo,
at mahalin mo. Ang buhay na pinagkaloob sa'yo ay siya rin pinakadakilang handog na may aalay mo sa kanya at para sa iba. Nagkaroon ako ng matinding inspirasyon para magsulat at ilathala ang aking mga pananaw tungkol sa buhay bilanggo at mga bagay na aking napansin na hindi tama sa pamamalakad ng mga namumuno sa loob ng iwahig, mga abuso at kalikuang umiiral. Tungkol sa aking pamilya, may mga bagay-bagay pa rin dapat mahilom, lalo na sa aming dalawa ni Papa. Sulat, galing Maynila. Hinarap ko ang lahat ng may tapang at tibay ng loob. Subalit ang nilalaman ng sulat na yon ay higit sa aking makakayanan. Hindi ko matatanggap na pinuputol na ni Met ang aming relasyon. Tinatanong ko ang aking sarili, ano ang aking kasalanan? Sadyang ganito ba kalupit ang tadhana? Pinakakong tumakas, ngunit nanaig pa rin sa akin ang tamang desisyon. Napag-isip-isip ko na ang mga balakid na yon ay kasama upang magkaroon ako ng tibay ng kalooban. Sa aking pagbabalik, handa na akong harapin ang iba pang pagsubok na darating sa aking buhay. Suko na kami! Suko na kami! Batas! Pitay mo ko! Diyos sa masalangit, ibinibigay ko at isinusuko sa inyo ang aking buhay. Ako'y maglilingkod sa inyo. Gamitin mo po ako upang akain ng mga naliligaw ng landas.
lang pinahihirapan ang inyong mga katayuan. Hindi nyo ba naunawaan na inuhukay nyo ang sarili nyong libingan? Mga kasamang kolono, kilala nyo ako, si Butch Bellica. Dating si Raulo na nangunguna sa lahat ng gulo dito. Kung saan kulungan ako napadpad, halang ang aking kaluluwa. At wala akong kinikilala ng Diyos. Kahit sino hindi kinurungan. At wala akong kinakatakutan. Magpatay tayo, okay lang yun. Gusto ko yun. Wala akong inaatupag. Kung sino man ang umarang sa akin daan, ay sinasama ko sa impyerno. Ngunit ngayon nagbago ng lahat. Ngayon sa liwanag ko na dadalhin. Sapagkat itinakwil ko na ang marumi kong pagkatao. Baliw! Sabihin mo sa mga kasama mo na patakasin kami! At ikaw, lumaki dyan! Kung hindi papatayin namin to! Wag! Ako na lamang. Ito ang aking katawan. Durugin niyo ako kung kinakailangan. Patayin niyo ako kung kaliligayan niyo. Tutal, patay na sa kasalanan ng aking katawan. Eh, hindi niyo naman mapapatay ang aking kaluluwa. Sapagkat ang nabubuhay sa aking katawan ngayon ay si Kristo. Hindi ka mali! At wala ka sa simbahan! Baka akala mo ikaw si Kristo, ang huling sugo ng Diyos. Kung siya si Kristo, hindi pa ako sa krus! Boss! Impyerno ito! Iwahig! Oo, nasa iwahig nga tayo. Wala kang rehas, tulad sa Muntinlupa. Ngunit higit pa sa mga rehas na to ang nakapaligid sa atin. Masikip, napakasikip at halos wala ng kulay. Marami na sa atin ang iniwan ng dati nating mga minamahal. Ang ating mga magulang, mga kapatid. Ang iba na may iniwan ng kanilang mga asawa at nilimot ng kanilang mga anak. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong pag-asa. Ito isa lamang pagsubok kung hanggang saan tayo at kung gaano tayo katibay. Higit pa nga tayo mapalad sapagkat naranasan natin itong buhay na to. May dahilan kung bakit tayo naririto upang magising at malaman ang katotohanan. Kanina lamang ay nagsisina ako ng lubos-lubusan. Pinuksan ko ang aking puso at tinanggap ko ang Panginoon. At nakadama ako ng ibang klaseng kaligayahan. Ibang-ibang uri ng kaligayahan na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Kaligayahan na alam kong kailangan na kailangan ng mga taong katulad natin. Oo, makakatakas nga kayo. Magiging malaya kayo. Ngunit saan man kayo magpunta at saan man kayo makarating, ay hindi kayo magkakaroon ng kapanatagan. Sapagkat bilanggo pa rin ang mga puso ninyo. Walang kapayapaan. Walang katahimikan. Sapagkat mga kasama, sa Kanya lamang matatagpuan ang kapahingahan. Kung nasa puso natin ang Diyos, yun na ay sapat. Kontento na tayo. At kahit saan ka magtungo, at kahit nasan ka, may katahimikan ang kaluluwa natin. Kaya noong una, magkakasama tayo dito sa impyerno. Kaya ang hiling ko sa inyo mga kasama, nakikiusap ako sa inyo. Naninikludo ako sa inyo. Magsama-sama tayong lahat sa ikalulugod ng Diyos. Dahil mga kasama, mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Alam ng Diyos na mahal ko kayo.
ng maraming kolonos ang mga tatong palatandaan ng kanilang gang affiliations. Marami ang nagtalaga at sumumpang ipaglalaban ang kapayapaan at katahimikan sa loob ng penal colony. Isang araw na di makakalimutan sa buong kasaysayan ng Iwahig. Saan dadalhin si Butch? Babalik sa munti. Bakit? Nagalit sa kanya administrasyon eh. Dahil sa pagbubulgar niya sa mga anomalya dito sa loob. Kumusta, Bebot? Eto, Papa. Maayos naman. Mabuti. Kagagaling ko lang kay Ninoy. Dinalaw ko sa Fort Bonifacio. Buti pa ho si Ninoy, nadadalaw niyo. Hindi niyo naman ho kailangan dalawin yun eh. Baka nga naka-aircon pa sa selda yun. Pero okay lang. Paano tatanggap niyo ba yung mga sulat ko? Oo. Totoo lahat yun. Gusto ko na ho maging mabuti. Maging masunurin na anak para sa inyo. Hindi ba mabuti na ang kalagayan mo sa Iwahig? Bakit nabalik ka pa rito sa Muntinlupa? Iniheg ko lahat ng kabalastugan ng empleyado at opisyal ng Iwahig. Bakit ba hindi yung mga problema mo na lang ang atupagin mo? Papa, pinapatay ang nagpapadaig. Nung gustong samsamin ni Marcos ang lupa natin, sinabi ko kay Presidente noon, even if I eat mud, I will never bow down to him. Pero para sa iyo, anak, I will eat my words. Sa aking pagbabalik, nadamo ko ang init ng pagtanggap ng aking mga kapwa bilanggo. Walang makakapares sa ligayang aking natamo. Pagtanggap na nagmula sa mga pusong puno ng pagmamahal, maging sila'y mga preso. Butch! 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 Kosa! May sulat ka! Mga kasama! Laya na ako! Laya na ako! Ito sa'yo! Ako nga ay nagkamali. Ang minsang ipinaglabang ideolohiya ng mahal na bayan ay ang supremo at ang sigaw ng revolusyon sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ay ang daan tungo sa kalayaan. Ay isang kaibangan. Iisa lamang ang daan patungo sa kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakakilala sa sarili. Kung sino ka, kung nasaan ka, at saan ka paroroon. At maaari lamang itong mangyari kung makikilala mo ang iyong tanging tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Malayo na ang narating ko. Maliwanag na. Handa ko nang harapin ang isang bagong umaga.